Isang low pressure area sa silangan ng Mindanao patuloy na binabantayan na maaring magdulot ng malalakas na pag-ulan sa Visayas at Mindanao. Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito ang ating ulat panahon ngayong araw ng Linggo, October 26, 2025. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe ang ating channel para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, meron na naman isang namataang low pressure area o LPA sa layong 210 km silangan ng General Santos City. Kasabay nito ang aktibo ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ na siyang dahilan ng tuloy-tuloy na pag-uulan sa lugar ng Palawan, Visayas at Mindanao. Habang ang shear line naman ay nakakaapekto sa extreme northern Luzon. At narito ang lagay ng panahon sa ating bansa. Sa Caraga, Davao Region, Northern Mindanao, Eastern Visayas, Albay, Masbate at Sorsogon, maulap ang kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa low pressure area o LPA. Patuloy po tayong mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa lugar ng Palawan, sa natitirang bahagi ng Visayas, at sa nalalabing bahagi ng Mindanao, maulap din at may pag-ulan dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Posible ring magdulot ng moderate to heavy rains, kaya alerto po tayo lalo na sa mabababang lugar. Sa lugar naman ng Batanes at Babuyan Island, maulap na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa shear line. Dahil dito inaasahan ang malamig na simoy ng hangin at mapanganib na karakitan sa ilang bahagi ng Hilagang Luzon. Habang sa Aurora at Quezon naman, maulap na may biglaang pag-ulan dulot ng easterlies. At sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng Luzon, bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated thunderstorm sa hapon o gabi. At para sa ating wind and coastal conditions sa northern and western section of northern Luzon, moderate to strong winds mula Hilagang Silangan, moderate to rough seas na may alon na 1.8 hanggang 3.4 metrong taas. Sa mga mangingisda, mag-ingat muna at iwasan ang laot kung hindi kinakailangan. Sa rest of Luzon, light to moderate winds mula Silangan hanggang Hilagang Silangan na may slight to moderate seas na may alon na 0.6 hanggang 2.5 metrong taas. At sa rest of the country, light to moderate winds mula Hilagang Silangan hanggang Hilagang Kanluran, slight to moderate seas na may alon na 0.6 to 1.2 metrong taas. At para sa ating temperatura sa Metro Manila, naitala ang 24 degrees Celsius kahapon ng alas 7 ng umaga at 30.9 degrees Celsius naman naitala bandang alas 11 ng tanghali. At ang araw ay sisikat mamayang alas 5:50 ng umaga at lulubog naman ito mamayang alas 5:30 ng hapon. Mga kababayan, kung mapapansin ninyo, halos patuloy pa rin ang pagiging aktibo ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ at shear line sa bansa. Ibig sabihin nito, tag-ulan pa rin sa malaking bahagi ng Visayas at Mindanao kahit nasa kalagitnaan tayo ng Oktubre. Bagamat sinasabi ng Pag-asa na unlikely muna itong bagong bagyo sa loob ng 24 oras, hindi ibig sabihin ay ligtas na agad tayo. Maraming ganitong sistema noon na tahimik lang sa una pero kalaunan ay biglang lumalakas. Kaya patuloy tayo mag-monitor sa mga susunod na 2 o 3 araw. Kung tatandaan ninyo, noong October 2013, ganito ang pattern bago pumasok ang bagyong Yolanda. Kaya habang maaga pa, ugaliin nating maghanda. Lalo na sa mga probinsyang madalas bahain gaya ng Eastern Samar, Leyte at Davao Oriental. Narito ang ating safety reminders. Una, i-charge agad ang mga cellphone at power banks. I-ready ang mga flashlight at emergency kits. Huwag nang tumawid sa ilog o baha kahit mababaw ito. Mag-update mula sa opisyal ng Pag-asa, DOST o local government units. Iwasan ang fake news. Siguraduhin ang pinanggalingan ng impormasyon. At narito ang ating Bible verse of the day mula sa Isaiah 43 verse 2. Kapag dumaan ka sa tubig, ako ay asa sa iyo. At sa mga ilog, hindi ka malulunod. Kapag dumaan ka sa apoy, hindi ka masusunog. Isang magandang paalala ito, mga kababayan, kahit anong unos o bagyo ang dumating, may Diyos laging kasama natin. Maging handa, ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Mga kababayan, alalahanin po natin noong October 26, 1995, may isang low pressure area din na kalaunan ay naging isang tropical storm Rusing at ito ay naging isang pinakamalakas na bagyo noong dekada 90 na tumama sa lugar ng Luzon. Ang aral dito, kahit ang maliit na low pressure area ay dapat pa ring bantayan. At narito ating summary
forecast of the day para sa ating balita ngayong araw ng linggo. Ang low pressure area o LPA na nasa bandang east of Mindanao ay unlikely to develop in 24 hours pero posibleng magbuhos ng tuloy-tuloy na pag-uulan. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ patuloy na nakakaapekto sa lugar ng Visayas at Mindanao. At ang shoreline naman ay patuloy na magpapaulan sa bandang Northern Luzon. At ang easterlies ay magdadala ng maaliwalas na panahon sa ilang bahagi ng Luzon, ngunit may posibilidad ng mga thunderstorm. At yan po ang kabuong ulat panahon ngayong araw ng linggo, October 26, 2025. Kung nagustuhan nyo ang update na ito, huwag kalimutang i-like, share, and subscribe ang Pilipinas Weather Ngayon para lagi kayong updated sa mga bagyo, ulan at lindol at alerto sa buong bansa. Ito ang Pilipinas Weather Ngayon na lagi nagpapaalala, mag-ihanda, mag-iligtas, mag-alerto, ingat tayong lahat.